Magandang araw o magandang umaga sa inyong lahat mga ka-crayfish, sa mga baguhan na gusto mag-alaga ng ating Red Super Saiyan Crayfish. Ayan, wag na kayo magtagal, PM na po kayo. So ayan, malaking pagbabago guys ng 5 months ago yung mga setup natin. So tungkol sa Dayami. So ngayon guys, ang tutorial natin ay tungkol sa water plant. So yan guys, kung ano mas magandang ilagay sa ating mga alaga. Ayan. So ito yung ating setup guys. Papakita muna natin. Ayan. Ayan. Wala tayong PVC, puro water plant lang guys. Ayan. 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 So ayan mga guys, yan. Yan yung ating mga halaman na dinadali ng ating pampayan guys sa kapal na niya. Yan. Yung aerator natin na guys sa baba. Yan. Hinihigop niya dito at dadali doon. So kumapal na siya. So ayan guys, ito yung setup natin. At ganun din sa baba guys. Yan. So yung mga nilagay natin dito guys ay mga ARC. Yan. So ayan. Ganyan yung setup natin guys. So ayan guys, umpisa na natin ang tutorial natin. So ayan guys, sa mga baguhan na gustong mag-alaga, ayan, ulit ko, yan. Ang kailangan natin una ay lagayan. So ayan guys, yung lagayan na kailangan natin guys. Kung may mga ganito kayo guys, so Trapan, sa Lazada, marami na ito na order. Iba-ibang size. So kung may mga sira kayong drum, pwede rin na mga ganito. O silang rep, yan. At yung mga parang pabox na ganito guys, na nalagay ng damit o aquarium, yan, pwede rin nating paglagyan. Yan. So pangalawa guys, kailangan natin ng oxygen. Yung oxygen guys, may maliliit naman kung umpisa pa lang kayo, kung mga bago lang kayo na wala pa kayong maraming alaga. So pwede naman kayo bumili ng mga maliliit na oxygen. Pero kung alam nyo rin na gusto nyo rin magparami, so yung malaki na, yung ganito na, para hindi na kayo pabili-bili at para kayo ay maraming malalagyan na oxygen. Kasi waluhan po to, nabibili din po to, may patayan na po siya, pwedeng laksan, pwedeng hinaan, pwedeng pag ginagamit, pwede naman patayin. Yan. At bumili lang kayo ng hose guys, para kahit saan nyo ilagay, mahaba, may ilalagay nyo. So pangalawa guys, kung may aerator, mas maganda. Kasi guys, ito talaga yung sumasala ng dumi sa atin, papunta dito sa filter. Yan guys. Yan, may mga bato yan, at saka kung ano pang mga uling. At meron tayong halaman. So hinihigop ng halaman yung mga umakit na tubig, kung ano yung mga ammonia, nahihigop din ng halaman. So malaking bagay siya at malaking tulong talaga siya para sa mga magiging alaga natin. So ayan guys. At itong water plant guys, pangatlo, kung ilalagay natin ay Dayami, mas pipiliin ko itong water plant. So kasi yung water plant guys, talagang lalong tatagal yung tubig na nilagay natin. Halos siguro mga 1 month to 2 months pwede nating bago lang natin palitan. At dagdag bawas lang po tayo. So malaking bagay siya at malaking pakinabang talaga sa kanya dahil nakakain po siya ng mga crayfish at nakakapagtago rin yung mga craylings at crayfish din kapag nagmamolt, at sakong-sakto lang po sa bibig ng mga crayfish to, at lalo sa craylings. Kasi yung mga ito, yan guys, maliliit lang, yan saktong-sakto lang sa bibig nila. Yan, lalong-lalo na sa mga craylings, yung yan guys. Saktong-sakto lang yan. Kaya sa mga gusto mag-alaga at wala pang mga water plant, PM nyo lang ako at hanggang tayo mag-deliver ha. Basta hindi tayo dagat guys. So ayan guys, kung may mga rin kayo, water lily, marami naman dyan sa mga gilid-gilid, manguha na rin kayo. Kasi maganda talaga to sa ating mga alaga. Malasong humigop ng ammonia guys. Kaya malaking tulong at dagdag oxygen na rin sa tubig to mga guys. At kinakain din nila to. At kapag madumi na yung tubig guys,
ang pakinabang din talaga nito ay nakalutang to. So aakyat din yung crayfish o crayfish. Malaking bagay siya sa mga crayfish. Sa mga pag madudumi na yung tubig, ayan din, napapakinabangan sa umakyat sila dito. Kaya malalaman mo kung madumi na yung tubig, so nakakyat na lahat ng mga crayfish sa mga water lily. So ayan, pangatlo guys. So pangapat guys, sa pagpapakain ng crayfish guys, kahit minsan-minsan na lang tayo magpakain. Sa isang linggo o dalawa o isa na lang. Ang nilalagay natin ay floating pellets. Ayan guys. Kasi pag nilagay natin dyan ay PO2. Pag lumubog, hindi na po siya makikita. Kasi maraming water plant. At maraming mga water plant talagang kinakain naman nila yan guys. So ang nilalagay natin yung ito guys, papayta natin ay floating pellets. So ito guys. So ito. Kasi pag nagpakain na ito tayo guys, nakalutang to. So bago to bumaksak, ubos na. So yan, ito yung pinapakain natin para sa mga crayfish. So yan, pang-apat sa pakain guys. Pwede naman tayo guys, maglagay rin ng isda guys. Sa isang linggo, isa. Yun sa dilis guys, dilis. Lagay lang natin sa ibabaw dito guys, patong nyo lang. Ayan, mga dito guys, patong nyo lang sa mga ganito. Huwag nyo na ilubog kasi hindi makikita ng crayfish yan. Sa ibabaw lang, akyatin naman nila yan eh. Kakainin din nila. So konti lang ilalagay natin, huwag masyado marami, para hindi agad bumaho yung tubig. So yan, pang-apat guys. Yan. So sa mga sa mga gusto mag-alaga, at ito yung ating red super saiyan. Yan guys. Bukod sa hindi na maselan, madali pang hawakan at madali pang alagaan. Yan. At pang-lima guys, kailangan natin ng isda. Yan, yung mga isda na yan guys, oh. Ayan guys, ito, dito tayo, maraming isda dito. Yan, yung mga isda na yan guys, yan. Malaking bagay at malaking tulong din yan guys. Ayan din yung kumakain ng mga kitikiti o lamok na titira sa ating pond. Kasi malilit yung kitikiti at lamok, hindi makakain ng crayfish yan. So, ayan ang pakinabang ng ating mga isdang ilalagay. So, huwag tayo maglalagay guys ng malalaking isda. Baka makain na yung ating mga crayfish o craylings. So, yung malilit na isda lang guys. Yung mga gapi, molly, yan, mga ganyan guys. Yan. At kung meron din kayo mga guys, snail, yan. Maganda rin siya sa ating pond. Yan, snail. Sila yung kumakain ng mga lumot-lumot o ano man, mga tira-tira na nakalutang. Yan guys, sinakain nila. So, malaking tulong rin ito sa ating pag-aalaga ng crayfish. At kinakain din po ng crayfish yan guys kapag nahuhuli nila yung katawan ng snail. So, kung meron din po kayong mga hipon, yung mga native guys, yan. Maganda yan. Malaking tulong din yan dahil ayan din yung umuubos ng mga tira-tira ng crayfish na mga feeds na nilalagay natin o mga water, mga floating pellets. Sila rin yung umuubos ng mga tira-tira. So, meron tayo dyan nakalagay na mga ilang lang na hipon native na galing sa tubig tabang din. So, ayan. Nakalima na tayo guys. Ayan. So, ang pang-alim guys, ayan. Dito dapat, kasi nga puro water plant tayo, kailangan natin, ang setup natin ay sa labas o naaarawan. Katulad nito guys, yan. Ang bubong lang natin ay ito guys, yan. Yan, net. Para guys, yung mga water plant hindi ma-deads o mapatay. Yan guys, mamatay, yan. Kasi guys, kailangan ng mga water plant ng araw. So, mas maganda yung tubo nila kapag naarawan sila. Malaking bagay sa mga halaman na to, yung araw talaga. Yan guys. At kung nasa loob lang din ng bahay, huwag na kayo maglagay ng water lily. Yan guys. Kasi yung water lily guys, hindi nabubuhay kapag walang araw guys. Mamamatay lang yan. Sayang. At dudumi lang yung tubig. So, yan, sa mga nag-aalaga kasi, meron mga nakikita ko, may naglalagay din ng water lily, yung mga nakapanood ng ating mga video. Kaso, nasa loob ng bahay, yung iba. So, nagugulat sila, siguro, alam nila yan na
nalalantaon na mamatay lang yung water lily. Kasi nga boss, mga boss, yan, wala po kasing araw. So hindi siya naaarawan, kaya sila namamatay. Pero yung mga ganitong water plant, yan, kahit po walang araw, yan, kahit sa aircon pa yan o ano man yan, hindi yan agad-agad namamatay. So kahit sa walang oxygen, pwede yan mabuhay. So ayan guys, yung pangalan natin. So ayan, sana nagustuhan nyo ang aking tutorial at yung tubig natin, ayan, pang-8 pala guys, yan. Yung tubig natin, sana ay titignan nyo kung makulurin. Kasi mamaya lagay lang din kayo ng tubig. Tapos, matapang yung chlorine na coated yan. At wag naman din yung sobrang linis. May naging customer po tayo guys. Ayan. Nilagay ay yung mineral guys, yung nabibili. Nagulat siya guys. Patay na matay yung crayfish niya. Sinabi sa akin bakit daw namatay yung crayfish niya pag deliver. Buhay naman yung nilagay natin. Aba naman, tinanong ko kung anong tubig ang nilagay. Ang nilagay pala niya, yung iniinom nilang mineral water. Yan, nabubulol pa tayo, mineral water guys. So hindi pwede yung guys, yung sobrang linis ng tubig. Kung maglalagay tayo ng tubig ng mineral guys, stock muna natin sa planggana. Bago natin bago natin ilagay yung crayfish, stock muna natin sa planggana. So kumuha tayo ng putik sa halaman guys. Yan, ihalo natin doon sa mineral water na nilagay niya. So kailangan niya ng bad bacteria dumihan natin ng konti. So kumuha tayo ng putik, ilagay doon at haluin mo dun sa tubig na yun guys, bago natin ilagay yung ating crayfish. So kung wala talaga kayong na tubig, so haluin nyo doon. Yan guys. Tapos paghalo nyo ng putik dun sa mineral water na kung kayo maglalagay ng guys talaga. Pero wag na lang guys, payo ko. Pero kung ngayon talaga na ilagay nyo, yung mga sobrang linis ng tubig, kaya nanghihina o namamatay yung ating mga alaga. May kasi rin akong isang followers yan guys na nag-comment sa akin. Kasi nga daw, bakit daw nanghihina yung kanilang crayfish at mula pagkabata, yun lang naman yung tubig na iniinom nila, poso. Sabi ko, baka boss naman ay makalawang. So, ano daw, mula pagkabata, wala naman daw pong kalawang yon. At hindi naman to magrasa daw. Talagang malinis daw po yung tubig. Iniinom po talaga nila. So, hindi talaga daw yun madumi o makalawang, mga ganyan, maputik. So, matagal na raw nilang ginagamit yung tubig na yon. Di ibig sabihin yun, sabi ko, baka salang-sala yung malalim yung pagkagawa ng poso nila. So baka mineral talaga yun, no? So sobrang linis. So sabi ko sa kanya, suggest ko sa kanya guys, ayan, kumuha siya ng putik na galing mga halaman o yung walang guys, yung walang mga fertilizer guys, yung mga nasa lupa, yung mga ganun lang. Kumuha siya, sabi ko sa kanya, hihalo niya dun sa tubig na ilalagay niya. Pasingawin niya muna. So ginawa niya guys at hindi naman namatay at umokay na yung lagay ng kanyang mga crayfish. So yun, malaking bagay yun sa akin at ipasalamat siya sa akin. So may natutunan siya sa akin. So yan guys. Ayun din ang gusto kong malaman nyo sa mga baguhan. Kasi yung iba ay walang alam. Siyempre ang tubig nila, yung iba nasa subdivision. Karami na naging customer natin talaga guys. Wala pa talaga silang kaalam-alam kung paano pag-aalaga. So yung iba talaga ay mineral lang nilalagay. Ayun ang hindi nila alam guys, na ang mineral guys ay hindi pwede sa crayfish guys kasi sobrang linis niyan. So madededs lang talaga yung crayfish guys. Kailangan nila ng bad bacteria, hindi puro good guys. Kaya yan guys, balance lang talaga ang kailangan. So kung sakaling magkaroon man tayo ng ganyang proseso, yung mga ganyang mangyayari sa atin, lagyan nyo na lang ng putik para hindi kayo mamatayan. So wag nyo munang ilagay yung crayfish. So hindi naman agad mamamatay yung crayfish kahit walang tubig. Kahit 3 araw, 5 araw na walang tubig yan guys. Basta makahigop lang siya ng konting tubig, yan, madampian yung katawan niya, buhay naman sila. So ilagay na lang natin muna sila sa isang lagayan na basa-basa lang ng konti. Lagyan ng mga water plant. Ayan. Tapos mga ilang oras natin yung tubig. Kung sakali na-order naman tayo, wala pa tayong stock. So maganda muna tayo ng tubig, muna tayo, magpasingaw muna tayo ng tubig guys. Yan, mga 1 day o 2 days para sigurado, bago tayo bumili ng o umorder ng crayfish sa mga walang maayos na
tubig o malinis na tubig. Yan guys. Yung iba kasi maklorin naman, no? So kailangan natin bumili ng anti-chlorine. So nabili tayo ng mga ganyan guys, yung mga anti-chlorine dati. Ngayon guys kasi may filter yung aming tubig. So may water filter, kaya hindi na po kami naglalagay ng mga anti-chlorine. So ayan guys. So ayan, sana may natutunan kayo. Sinabi na natin ang una yung lagayan mga guys. Yan. Oxygen, yan nasabi na natin. Water plant, ayan. Tapos yung tubig guys pala, yan, paalala ko, ay mababaw lang. So wag nating taasan na halos hindi makakaangat yung crayfish. Kasi pag mataas kasi po yung tubig, kung sakali man ay dumumi yung tubig, hindi sila makakalabas o hindi sila makakaakyat. Mamamatay lang sila kapag may mga nagpeste ng tubig. Nyari may nag-spray, yan, may naglagay ng kung ano-ano sa tubig, hindi sila makakasurvive kasi wala silang maakyatan. So kailangan nila ng maakyatan, matutungtungan para mabuhay sila. So kahit sila, alam nila yan na masama yung tubig kaya sila umaakyat guys. Pero yung ating alaga, talagang sanay ito laging umakyat. Yan, kahit hindi akyat bahay, yan, talagang naakyat sila. At lagi silang natungtong sa ibabaw, yan guys. Kaya sa mga wala pa, huwag na magtagal, mag-PM na. Buhayt ng Dasma, pa-subscribe na lang po ng aking YouTube channel. Yan, pindutin ang bell, ting ting. Yan, pa-share na rin at comment na rin. Malaking bagay yan sa mga katulad namin content creator. Yan guys, yun na dyan na lang kami sumasaya guys sa mga comment nyo guys. So malaking bagay sa amin sa mga baguhan na katulad namin na gagawa ng mga vlog. Yan guys, sana pa-comment na rin kayo at pa-share kung ano man gusto nyong malaman. Handa naman tayong magturo. Yan, magsabi kung ano man yung kailangan nilang gawin. Paano yung pag-prepare. Pwede rin tayo mag-setup guys. Tumutulong rin tayo sa mga naging customer natin kung paano mag-setup. Yan guys. Kaya hanggang dito lang yung mga video natin ngayon. Hanggang dito na lang. So yan guys, maraming salamat. Sana may natutunan kayo. Yan. Kaya sa mga wala pa ng ating Super Saiyan guys, huwag na magtagal. So ayan guys, nag-update tayo. At ayan nga pala guys, sinasabi ko guys, ngayon, mga na-vlog ngayon guys, sa mga nag-aalaga ng crayfish, talagang nag-iba na. Marami na silang natututunan sa akin. So hindi naman sa pag-ano guys, dati ang mga nakikita ko lang guys, mula nag-video tayo guys, nagpa-post tayo ng mga water plant guys. Ang una talaga guys, mga nakikita ko lang sa nila guys ay puro mga daon ng talisay, daon ng saging, mga tuyot, yan. Tapos puro PVC. So guys, marami nang gumaya na sa atin at marami nang natututo. Ayan, may nalaman na sila na ang kaiba ng may PVC at saka walang PVC. So ayan guys, yung walang PVC kasi guys, madali silang magkita, madali silang mag-meet. So mabilis sila dumami. Sa maraming PVC guys, diyan na gaganap yung patayan o pagkakainan. Yan, kainan, yan. Kinakain nila yung isa't isa. Dahil guys, nagtatago lang sila sa loob ng PVC, hindi sila lalabas hanggat hindi sila gutom. So guys, sa dami ng PVC guys, halos lahat ng PVC may laman. Kung may crayfish man tayo na ganun karami, kung ganun karami din yung ating PVC. So lagi lang silang sa loob. So maglalaglag tayo ng pagkain. So hindi sila kakain kahit marami kang nilalaglag kung busog naman sila. So nasasayang lang yung nilalaglag natin. So naiipon lang sa ilalim ng tubig o dyan sa mga ilalim ng mga PVC. So nai-stuck yung mga pagkain na yun dun bumabaho o nagkakaroon ng problema sa tubig dahil sa mga nilalagay natin, dahil hindi rin naman nila kinakain. So yan, pag lumabas naman sila, kung sakaling na malinis na yung tubig, pag lumabas naman yung ating mga crayfish sa PVC guys, diyan naman nagaganap yung pagpapatayan nila, paglalaban nila. Kasi guys, gutom sila perehas, saka lang sila lalabas. So magsasalubong-salubong sila. Yan, hanggang yan, maglalaban na yan hanggang magkakainan na sila kasi para sila gutom. So sawa na sila sa nilalagay mo dahil lagi naman ayun ang naamoy nila. So maghanap sila ng ibang lasa. So pag napatay nila o na na dance nila yung isang crayfish, ayun na yung mumukbangin nila. Yun.
So matagal din makapag-breed yun dahil nagtatago lang sila kapag may sumalubong sa harap nila ng PVC. Pag may dumaan sa harap nila, iipitin agad nila. So hindi agad-agad sila makakapag-breed. Yan. Kaya lalong tumatagal. So sa water plant, yan, nakapagtago naman sila at nakakapag-breed naman sila ng maayos. So maya-maya na sila nagbi-breed. Yan. Maya-maya na. Yan. So ayan guys, yung pinapakain natin floating pellets, ayan, kinakain na po. Ayan, malaking bagay po talaga yung lumulutang sa mga water plant. Kasi kapag nilagay natin ay mga PO2, lulubog lang po, hindi po yan makakain ng crayfish. At diyan pa po yung mamamatay yung ating mga alaga dahil mamaya dakot nang dakot sila sa ilalim, yung pala dumi na nila yung nadadakot nila at nakakain nila. So pwede silang mamatay. Yan. Diba guys? So ayan guys, naaarawan na sila. So ayan, malaking tulong talaga ang araw guys. Yan, sana may natutunan kayo guys. Ayan, nag-improve na lahat na nag-aalaga ng crayfish, puro water plant na. So dati puro PVC lang at saka mga dahon ng saging at alisay. Yan din talaga yung unang-una kong ginawa dati. So ngayon, napag-aralan natin ng water plant ay malaking bagay at malaking tulong sa ating mga alagang crayfish. So yun, nagpo-post tayo niyan at nagla-live tayo. So marami nang gumagaya at marami nang gumagawa nito. So, puro handword na rin nilalagay nila kasi ang handword po, yung halaman na yan ay hindi basta-basta nalalagas. So, yan guys, oh. At saktong-sakto lang sa bibig ng mga alaga nating crayfish. At pwede rin siyang magamit sa mga cravings at mga isda, sa mga mahilig mag-iisda dyan, yan. Pwede rin sa mga aquarium, katulad ng mga ganito guys, yan. Ang ganda nilang tignan, di ba? Guys, yan. Mga water plant, yan. Diba? Malaking bagay sa mga isda natin, yan. Yung mga water plant na nilalagay natin. Yan, di ba? Maganda na sa paningin at malaking bagay na rin sa mga isda natin. Meron silang pagtataguan. So, hanggang dito lang yung ating video. Salamat sa mga nanood. Pa-share na ng video natin at maraming salamat talaga sa mga nagla-like at nagsusubscribe sa atin. So, ayan guys, hanggang dito lang yung video natin. God bless all. Thank you. Bye-bye.